historically, how credible ba itong mga surveys na ito in terms of indicating sino yung most likely papasok sa senatorial Yes. election? Sige, palagi nating naririnig na ang survey ay hindi accurate, no, at kadalasan ginagamit na i-condition ang utak ng mga mamamayan, lalo ng mga botante, kung sinong ihahalal. Pero kung ating susuriin at dun sa mga nag-aral, lalong-lalo ng tinatawag nating statistics, no, merong science po itong survey na ginagawang to. At ang dalawang pinakamatandang survey firms, ang SWS at Pulse Asia, ay matagal na pong ginagawa ito. In fact, ang SWS nagsimula pa yan panahon pa ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr., no, nung tail end ng Marcos regime, no. Ang unang tawag pa dito SWS Ateneo Survey, ka partner nilang Ateneo noon. At simula noon ay naglabas na sila ng maraming surveys at mataas naman po ang accuracy, no? Kung titignan natin halos lahat ng surveys nila, lalong-lalo na sa national, sa presidential, vice presidential at senatorial, medyo medyo accurate, no? If not totally accurate, no? Tapos yung isang sumunod na kumpanya, yung Pulse Asia, kasi po puro mga akademiko po ang nagtayo nito at hindi naman po nila isasangkalan ang kanilang academic integrity. At ito naman mga bago ay innovative at ang kagandahan, Christian, na meron na tayong 2, 3, 4 na survey firms, hindi mo na pwedeng sabihin na may nandadaya kasi kung masyadong lihis yung resulta ng isang survey firm doon sa 3 o 4, doon tayo magduda. Ayun nga eh. Hindi naman sila basically nagkakalayo, no? Kung sino yung mga nangunguna o yung mga nasa dulo. Basically the same names. Yes. So particularly this election cycle, no? Makikita natin from the very start, they started doing the polls since last year. Makikita mo yung tracking ng performance ng mga candidates, no? Halos pareho, no, ang trajectory, no. In fact, kung titingnan natin, well, rule of thumb, no, sa kada midterm elections, no, ang sinasabi, ang advantage palaging nasa administrasyon, no. It's the administration to lose, no. At kung titingnan natin tong huling buga ng mga surveys, mukhang lamang pa rin ang administrasyon. Mukhang 8 hanggang 9 ang maaring manalo, no. 3 o 4 na hindi kasapi sa administrasyon, may 2 dito may chance talagang pumasok, lalong-lalo na sa top 6, at 2 na independent, no, ay maaari din pumasok, no. Tapos yung 2 kasapi ng administrasyon, mukhang malalaglag, no. At may 2 rin na hindi mo alam kung administrasyon or oposisyon, ay mukhang delikado rin, no. Sino ba yung dalawang mukhang administrasyon o opisina? Well, tignan natin, no, kasi kung ako, ang ginawa ko, tinignan ko lahat nung 4, no, Pulse Asia, SWS, Okta, tsaka WR Numero, no. Sa ibang bansa, sa Estados Unidos, meron gumagawa rin ng survey of surveys, no, na tinatawag, no. So tinitignan nila yung result at ina-aggregate nila, no. So in my own way, no, sa akin, ang siguradong safe na top notcher, no, lalong-lalo na sa top 2 position, na sa ibang survey lumalabas na statistically tied sila, ay of course si Bongo tsaka si Erwin Tulfo, no. Oo, yung dalawang yon. Tapos may 3 na medyo safe, no, kasi more or less in some of the surveys, 1 or 2 surveys, consistent silang pasok sa top 6, no, si Pia Cayetano, Tito Soto, Lito Lapid, no. Tapos yung competitive na naglalaro nung posisyon nila, minsan nasa upper 6 sila, minsan nasa gitna sila, minsan nasa lower 6 sila, no. Pero of late, yung iba sa kanila pasok sa top 6. Like for example, si Bato de la Rosa at yun, si Bato, no, is up. No, competitive sila Ping Lacson, Abby Binay, underperforming itong si Bong Revilla, no, na dati matik yan, magsayaw lang ng budots, pasok na sa top 6, no. Ngayon kung kailan siya nag-attempt magtulak ng issues, doon pa siya na nalalaglag, no. At isa pang underperforming candidate na ay si Manny Pacquiao, no. And considering na he's from Mindanao at mukhang yung mga
suportado ng Mindanao ay may konting boost, no? May surge ngayon dahil sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Merong hanging, no? Yung hanging by a thread na tinatawag, no? Maaring pumasok, maaring hindi, pero may mga factors to consider, like for example si Willie Hep Hep Hooray Revillame, no? Jacket, si Jacket. Jacket, no? Bibigyan ng jacket, no? Popular siya, kaso wala siyang makinarya, no? At mukhang of late, nakikipag-areglo na siya sa mga local candidates at sa ibang national na i-endorse siya. Pero mukhang malabo yun, no? So kahit na popular ka, kung kulang ka sa makinarya, mukhang tagilid ka. Si Kiko and Bam, si Bam pasok in most of the service. Si Kiko medyo nanganganib pa rin. Pero may inaasahan silang bloke ng boto ng mga pink, no? Yung tinatawag na pink vote, no? At of course si Marcoleta na meron din bloke ng Iglesia ni Cristo. Ang precarious at mukhang malalaglag talaga ay of course si Aimee at si Camille, no? At ilang beses na rin napag-usapan na rin natin at napag-usapan mo na rin sa ibang mga katropa natin, no? Sila Sec Edo at sila Alan Herman kung bakit sila napunta sa ganung sitwasyon, no? At yung dalawa naman na administrasyon, Benhur Abalos is an addition to the long string of cabinet members who attempted to run for the Senate pero kinakapos, no? Panahon pa lang ni FBR, marami ng ganyan, no? Secretary of something, pag tumakbo sa Senado, hindi sila as savvy sa political field, mga technocrats, no? So well, si Tolentino, mukhang malabo, no? Malayo eh. Malabo rin dahil sa kanyang he failed to capitalize on his incumbency advantage for some reason, no? He was performing well in the Senate, no? Pero mukhang nakaapekto rin yung pagbabalimbing niya. Kasi remember, he was also a product of the Duterte populist command vote, no? Noong 2019, siya ang dahilan kung bakit nalaglag si Bam Aquino, no? At nobody was thinking na makakapasok siya, but through sheer endorsement of Digong Duterte, nakapasok siya. At ngayon, dahil bumaligtad siya, mukhang he was punished, no? Ang tanong ko din, ba't hindi madala maganda yung term ron din. Ba't hindi siya madala na makinarya ni BBM? And ito. Kasi nag-iingay siya lately dito sa West Chinese interference sa ating eleksyon sa West Philippine Sea. Hindi ba nakakatulong ito? Basically, those two questions. So, hindi ba siya kayang dalhin nitong makinarya ni BBM? At number two, yung pag-iingay niya sa China, bigla. Okay. Again, no, I think si Sec Edu nagsabi na this election is for the administration to lose. Dahil nga rule of thumb, politically, historically, midterm election, up yan sa sa administration, no? The only time na natalong administration, if we will remember, was 2007. Nung talagang halos mabutata ang team unity ng genuine opposition. At ng panahon na yon, no, diyan pumasok sila Bam, di ba? Sila Trillanes. No? And they all run under the leadership of ousted President Erap Estrada noong time na yun. And that was the only time in the post-Marcos political era na post-EDSA political era na nanalo ang opposition. So talagang advantage. Pero kasi ang bantot ni GMA noon, di ba? Ang bantot niya noon eh. Oo. So reverse naman yon nung nangyari nung 2001 na yung lahat ng ticket niya pasok, natalo naman yung puwersa ng masa, no? So, yeah, because of ito nga yung palagi kong paulit-ulit na sinasabi, no? Ang hindi rin natin na-emphasize is we are in the middle of a political crisis, no? A legitimacy crisis dahil nga sa dalawang nag-uumpugang higante ng mga political elites, political dynasty, no? At ito ay ubusan ng political political capital, no? Kasi talagang survival din nila sa post Bongbong Marcos administration ang pinag-uusapan, no? So kailangan kasi talagang totally matalo ng mga BBM forces ang mga Duterte, kundi yung next 3 years nila would be hell, no? And
and of course yung 2028 pa, no? And vice versa, no? So talagang it's an existential survival for both camps, no, ang pinag-uusapan.